Nung unang suot ko pa lang dito, parang pamilyar na agad ang pakiramdam. Pero habang tumatakbo ako, may napansin akong kakaiba at hindi lahat good news. Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Anta na nakabase sa TikTok shop para sa promotional at gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gawan ito ng promotional at review. At lahat ng magiging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs nitong sapatos. Unahin natin dito sa midsole. Ang Anta PG7 Travel 2.5 ay mayroong thick foam cushioning system na design para sa comfort. Ayon sa ads, meron itong peak gravity rate na 7.6. Sa scale ng peak, mas mababang value, ibig sabihin mas malambot at mas mataas ang shock absorption capacity. So itong 7.6 rating, ibig sabihin nakatune siya for soft and cushioned running. Perfect sa mga gusto ng relax ride at daily jog comfort. Yung foam mismo guys ay most likely EVA or TPU blend based sa texture at structure ng midsole. Wala akong nakita guys sa ads kung gaano kakapal ang midsole nito, pero nandito ang previous version, itong Anta PG7 Travel 2. Try natin pagkumparahin kung paras lang sila ng kapal. So, kapag tinitinan ko naman ito, paras lang sila ng kapal guys, oh. Kapag kinukompare ko naman guys yung kapal ng midsole nito dito sa Chaodan LH600 ay paras lang sila ng kapal. Tingnan nyo guys, oh. Kapag kinukompare ko naman guys yung kapal ng midsole dito sa Chaodan TG 1.0, mas makapal ang Chaodan TG 1.0. So sa tingin ko, meron itong estimated na kapal dito sa forefoot na 28mm. Tapos dito naman sa heel, meron siyang estimated na kapal na 34mm. Dito naman sa ilalim, gamit niya yung tinatawag na A-grip outsole tech. Rubber material siya na may iba't ibang pattern para sa anti-slip at para maging maayos ang grip sa road o pavement. Makikita mo rin dito yung mga segmented cuts o grooves sa outsole area para maging mas flexible yung midsole at mas smooth ang heel to toe transition habang naglalakad o tumatakbo. So tingnan nyo guys yung kanyang rubber outsole ng ganitong angle. Pag ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole pagkatapos kung itakbo kung mabilis bang mapudpud ito. Pagdating naman sa upper, gamit dito ang Heina woven yarn, isang material na parang engineered mesh, may tight weave pero breathable. Kahit dikit ang weave, may small ventilation holes o micro gaps na nagpapapasok ng hangin para hindi mainit sa paa. May PP film or blade sa size na nagbibigay ng structure at support para hindi mag-deform kapag suot. Dito sa may bandang heel area, mapapansin mo mas mataas at mas matigas itong overlay. Meron din dito sa kabila. Nakakatulong ito sa stability. Bukod pa rito, yung kanyang heel cap ay matigas. Nakakatulong ito para maging stable itong sapatos at nababawasan ang side-to-side movement habang ginagamit. Meron itong 7 lacing holes, tapos yung pampitong lacing holes niya ay malapit sa ankle area. Yung sintas naman ito, medyo mahaba. So, mako-customize natin yung pagtali dito tulad ng Darn's knot para maigpitan natin to ng maayos. Yung tang naman ito guys ay padded, makapal, malambot yung nararamdaman ko dito. Nakakatulong ito para hindi basta-basta magkaroon ng irritation yung upper part ng paa natin. Yung collar naman niya guys ay makapal din ng padding. Malambot yung nararamdaman ko dito. Nakakadagdag ito sa comfortable sa ating heel area, lalo na sa Achilles tendon. So, ito naman guys yung kanyang insole. Hindi sobrang kapal, hindi naman sobrang nipis. Malambot yung nararamdaman ko dito. Yung pagiging malambot nito nakakatulong sa shock absorption. Merong support sa arch, pakurb dito sa heel, naka-emboss dito sa may bandang heel, malambot din. Nga pala guys, kapag tinanggal nyo itong insole, makikita nyo dito sa loob ng sapatos, meron pang extra layer na foam. Color yellow ito, malambot, hindi naman sobrang kapal, medyo manipis lang siya. Nakakadagdag pa rin ito sa cushioning ng sapatos. Bukod pa rito, meron din siyang internal strap system na connected dito sa tang. Nakakatulong ito para may lock ng maayos yung paa natin dito sa loob ng sapatos. 282 grams sa size 40. Tara, subukan na natin ito sa pagtakbo.
Etong Anta PG7 Travel 2.5 ay halos walang pinagkaiba ang ride feel sa previous version. Soft pa rin ang cushioning at comfortable sa pakiramdam habang tumatakbo ko ng 6 to 8 minutes per kilometer pace. Wala ako nararamdaman na discomfort sa cushioning, walang masakit sa lower body ko kahit after an LSD run. Meron din ako nararamdaman na bounce pero hindi siya malakas, tama lang para magbigay ng support sa cushioning at maayos na ride. Sinubukan ko ring itakbo ito ng mabilis na umabot ng 3 minutes per kilometer pace. Nandun pa rin yung soft feel pero humina yung bounce at naramdaman kong mabigat siya sa mabilis na pace. Kaya masasabi ko na ang purpose ng sapatos na ito ay para sa easy runs, long slow distance at recovery runs. Gentle lang din yung rocker geometry niya, hindi siya yung tipong nagtutulak forward pero smooth at natural ang transition sa 2-off. Dito sa Anta PG7 Travel 2.5, solid pa rin ang stability. Steady kahit pagbago yung stride ko at kahit pakurbang daan, hindi ako nawawala ng balance. Yung grip ng outsole ay reliable, kumakapit ng maayos sa kalsada at nagbibigay ng dagdag na control sa bawat stride. Sa upper layer naman ito, secure ang lockdown, hindi ako nakakaramdam na gumagalaw ang pako sa loob ng sapatos at wala ring slippage sa heel area. Malaking tulong dito yung internal strap system at may nararamdaman din akong support sa arch area kaya stable pa rin kahit tumakbo ng medyo mabilis. Ang napansin ko lang, hindi siya masyadong breathable. Medyo warm sa paa at nagkaroon ako ng hotspot sa talampakan mga bandang 1 km hanggang 2 km pero pagdating ko ng 3 km, nawala na rin yung hotspot. Siguro kung summer, medyo iinit talaga sa paa dahil sa mas mainit na panahon. Nga pala guys, hindi ito gaseted tank pero kahit ganon hindi ako tumigil para ayusin ito. Steady siya sa pwesto buong takbo. Sa 18 km run ko na umabot ng 2 hours and 30 minutes, consistent pa rin ang soft cushioning ng midsole. Medyo matagal yung takbo dahil LSD lang talaga plano ko pero kahit ganon hindi nagbago yung comfort. Kaya sa tingin ko, pwede ito gamitin sa half marathon pataas. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, yung footbed niya ay tama lang ang lapad para sa akin. Pero yung upper layer ng toe box ay medyo paumbok. So, medyo maluwag yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna ay tama lang din, hindi maluwag at hindi masikip. At dito naman sa heel ay tama lang din, hindi maluwag at hindi masikip. So, para sa akin, itong sapatos ay pwede sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa, at sa normal na lapad na paa. Pagdating naman sa sizing nito, ito po ay true to size. Tingnan naman natin guys, ang durability nitong sapatos. Unahin natin dito sa rubber outsole. So, naka 2 hours and 30 minutes akong tumatakbo gamit ito. Ito na ang nangyari sa rubber outsole. Dito may konting gasgas. Dito naman sa gilid na to ay may konting gasgas. Dito naman sa gitna ay wala pa masyadong kagasgas. Nandiyan pa yung mga pattern. So para sa akin, matibay yung rubber outsole. Ito naman guys ang nangyari sa midsole niya. Dito sa gitna may mga maliliit na bitak pero hindi malalim. Hindi nabakbak yung kulay. Dito sa kabila, dito sa gitna may mga maliliit na bitak pero hindi malalim. Hindi rin nabakbak yung kulay. So tingnan naman natin guys ang dikit ng upper layer at ng midsole ko na wala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa. Dito sa may bandang gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa. Dito sa back, nakadikit pa. Dito sa kabila, nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa. Dito sa harapan, nakadikit pa. Pag-usapan naman natin guys, ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una, mabigat siya sa mabilis sa takbo. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, nagkaroon ako ng hotspot sa forefoot area. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, nasa 2.5 version na tayo. Wala pa ring heel pull tab para hindi tayo nahihirapan kapag isusuot natin yung sakong dito. At pang-apat na hindi ko nagustuhan dito, hindi siya full-on upgrade. Mas accurate sabihin na refinement lang ito. Pareho pa rin kasi ng peak gravity rating na 7.6 gaya ng previous version, kaya halos walang pagbabago sa cushioning feel. Pati outsole design, halos kapareho rin ng nasa Anta PG7 float. Tingnan nyo guys oh. So nandito guys ang version 2 at itong version 2.5. Pag-compare natin itong dalawa, quick comparison lang ito. Sa pagiging breathable, mas breathable itong version 2 kaysa dito sa version 2.5. Sa pagiging comfortable nito sa pagtakbo, pares lang itong comfortable pero mas nakakalamang ng konti itong 2.5 kasi mas makapal ang padding ng tang nito. Sa pagiging stable nitong dalawa, pares lang itong stable. Sa pagiging malambot ng midsole, pares lang itong malambot. At sa pagiging magaan itong dalawa, mas magaan itong version 2 kasi tumitimbang ito ng 267 grams sa size 40. Tapos itong 2.5 ay tumitimbang
timbang ng 280 grams sa size 40. Wala namang masama kung gusto mong magstay sa lumang pair, pero kung gusto mo lang ng fresh look with the same feel, sakto tong 2.5 para sa'yo. So yan po ang masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming pong salamat sa suporta at panonood. Ingat po kayo. Run safe.